Kaya nga, sasakit yung likod mo, tapos sasabi ng pasyente, "Uy, galing sa likod ko, tapos pupunta sa puwet, tapos pupunta sa talampakan." May mga iba hindi kaya. Yung isang Amerikano ngang pasyente sinabi, "Don't subject me again to this torture." Foot drop na tapos hindi ka na makatayo, hindi ka na makalakad. Progreso, talagang humihina ng humihina. Pag-ihi mo, pagdudumi mo, hindi mo kontrol. Huwag ka na pumunta sa kahit sino, magpa-opera ka na. Good day mga kababayan! Sa isa sa mga una naming videos, ang pinag-usapan namin ay yung masakit na likod. Pero napansin namin sa comments, ang daming nagtatanong tungkol sa sciatica. Ngayon, baka yung mga iba sa inyo na masakit ang likod, hindi alam kung ano itong sciatica na to. So para mapaliwanag kung ano yung sanhi nito at saka yung mga posibleng lunas dito sa sciatica na to is our Medical Director, Dr. Anthony So, katulad ng lahat ng video, diretsahan na. Doc, ano po ba ang sciatica? Okay. Ang sciatica is sciatic nerve na na-injure. Kaya ang sciatica. So ano ba yung sciatic nerve? Ang likod kasi natin, L1, may disc, L2, may disc, L3, L4, L5. So yung L4, lumabas, L5, lumabas, tapos nun, ang dami yun, magkukombine-combine siya, kaya nagkaroon ng sciatic nerve. Yung sciatic nerve, galing sa likod, bababa yan, sa puwet, bababa hanggang sa paa. Yan ang sciatic nerve. Kung anong nag-injure yon, kung tinamaan yung roots, yung L4, L5, o yung pagdadaan niya sa puwet, minsan may pitaka na makapal, na nakaipit sa sciatic nerve, or kung anong na-injure doon, yun ang sciatica. Okay, so pag nasaktan po yung ugat na nerve, hindi ugat na blood vessel Hindi. doon ho yung sasakit yan. Mhm. Doc, ano po ba ang feeling ng sciatica para malaman natin kung yun ba yung nararamdaman natin? Okay. Ang sciatic nerve, ugat yon. So, galing sa likod, pababa. Kaya nga, sasakit yung likod mo, tapos sasabi ng pasyente, "Uy, galing sa likod ko, tapos pupunta sa puwet, tapos pupunta sa talampakan." Gano'n kasakit. Ganun kasakit. Mhm. Well, of course, si Dr. ang doktor dito, siya ang expert. Pero ako, may konti rin akong alam dyan dahil pinagdaanan ko ho yan. Hindi nyo ho na itatanong. So, kung nagwa-wonder kayo, ano ba yung sciatica at ito ba yung nararamdaman ko, i-describe ko po para sa inyo. Ako kung kasi nagka-slip disc ako. Meaning, yung sa patilya ho ng gulugod ko, naipit niya yung sciatic nerve. Yes. Ang pakiramdam ho nito, napakasakit po. Isa siya sa mga pinaka-physically painful na bagay na naranasan ko sa buhay ko. Gaya ng sabi ni Doc, yung likod mo, masakit siya, parang ngalay na ngalay, may konting kirot. Pero yung mas masakit na part pa ho kaysa doon, yung na-mention ni Doc, sa akin sa puwet hindi ho gaanong sumakit Pero yung thigh ko, yung hita ko ho sa bandang likod, yun po para pong sinasaksak talaga. Napakasakit. Magigising ka po sa pagkakatulog nyo. And ako, sabi ko nga kay Doc, binibiro ko si Doc sa sobrang sakit, kahit yung mga pain reliever, hindi ko tumatalab sa akin. Ganun po kalala talaga. Ang tumalab lang yung Tramadol, yung anti-inflammatory po ba, Doc? Yes. Tama. Yung Tramadol is parang opiate derivative yun Opiate. na pinapamanhid niya yung utak mo tsaka sa spinal cord mo at ang ugat mo para hindi maramdaman ang sakit. Yun lang, yung tumalab sa akin. Pero yung mga iba, hindi ho talaga. Sabi ko nga kay Doc, minsan para lang mabawasan siguro yung sakit, sabi ko, umiyak kaya ako, baka makatulong. Sinusubukan ko hong umiyak, hindi ho nangyari, natawa lang ako kahit napakasakit, para akong siraulo. Pero ganun kalala po talaga. Yung mga iba kong kilala na nag-experience ng sciatica, yung naiisip na nilang pa-amputate ko na kaya yung legs ko, yung gagawin mo kahit ano para mawala. Coach Glenn, so sa sobrang sakit, anong ginawa po ninyo? Nagpa-therapy ho ako ba sa inyo, Doc? Pagkatapos nun, may nangyari po ba? May nangyari. Actually, malaki po yung improvement nung problema ko sa likod tsaka sciatica nung nag-therapy kami ni Doc. So, yung mga ini-stretch yung likod sa traction ho, ginawa ko yun. Yung mga, yung kuryente ho sa likod, Intense. ginawa rin yun. Pati ho yung ultrasound, tapos lahat binigay sa akin ni Doc, pati mga exercises. Nawala ho. Nung 2021 ho nangyari to. Tapos, actually, sa lala ng sciatica ko, noon hindi na ho diretso lakad ko Pero, nung nagka-COVID din ako, malas-malas, kung kailan umokey na ako, kakaubo, natagtag ho yung likod, bumalik ho. Lumabas yung disc sa kakaubo. Oo, yun. So, yun. Anyway, enough na sa akin. Hindi naman akong doktor. Pero I'm sure yung mga nakakaranas nito, makaka-relate ho kayo dun sa sinasabi ko. So, Doc, na-mention po ninyo yung slip disc as a possible cause. And na-mention ho ninyo, minsan kahit pitaka lang ho sa Yes. likod nyo.
naipit yung ugat. May iba pa po bang possible na causes, Doc? Marami, kuwari, siyempre kung may initak ka na tinamaan yung likod mo, tinamaan ng sciatic nerve, yun ang problema. Or may mga iba na nasuntukan sa likod, ayun, tatamaan ng ugat, sciatic nerve yan. So yung mga outside na ito, Yes, sir. no, Doc? Yes, sir. Aksidente sa motor, mga ganun ho. Yes, sir. So yun, may external trauma rin pala na involved. Yes, sir. So, ito medyo redundant na, pero para kumpleto lang yung interview natin. Ano ho ba ang sintomas ng sciatica? Paano mo malalamang yun na yun? So ulitin ko lang, galing sa likod, tapos kukuryente yan papuntang paa. Ang ginagawa po namin para sigurado, kuwari mild lang, mild. Ang gagawin namin, nakahiga siya. Tapos yung paa, itataas namin. Parang i-stretch namin yung hamstrings. Kukuryente yan, aray, tama na. That's positive straight leg raise. Totoo po yun. Ginawa po sa akin ni Doc, napasigaw ako eh. Anyway, yeah. So, gaya ng laging sinasabi ni Doc, may mga sakit na pag naramdaman mo yung sintomas, malamang yun na yun. And this is one of them. Yes, sir. So, Doc, pag suspetsa ko ho, sciatica itong nararamdaman ko, anong klaseng doktor or specialista yung kailangan kong hanapin? General practitioner, okay lang. Pero ang specialista ay, we have doctor, orthopedic doctor, rheumatologist. So, yung tatlong na yun ang specialista. Pero sa family doctor nyo, as a first recourse, I guess pwede rin. Okay. Okay. Paano po natin makukumpirma? May mga test po ba na ginagawa po dito? Yes. So, examine ng doktor. Kung dahil lang pala sa pitaka, tapos ang ginagawa namin, tinatap namin or pinapress namin yung piriformis yung muscles dito sa likod. Kung dahil sa pitaka, sasabihin namin, tanggalin mo yung pitaka, okay ka na. Pero matagal yon, mga at least 1 to 2 months yon. Okay. Then kung talagang dahil sa slip disc yan, papa-MRI natin. Yun ang pinaka number 1. Magnetic resonance imaging. Nakahiga siya, matagal yon. 30 minutes to 1 hour. Walang bakal sa katawan. Papasok ka sa isang chamber, yon. Then makikita talaga ang linaw-linaw na yung disc mo, buto yung disc lumabas at naipit yung ugat. Kitang-kita ho. Kitang-kita. Naka-press, no, Doc? Yes, sir. Okay. So, painless naman ho itong MRI, di ba, Doc? Painless, kaso lang may mga iba hindi kaya. Yung isang Amerikano kang pasyente, sinabi, don't subject me again to this torture. Claustrophobia po ba ang problema? Pero maingay kasi. Tapos naka-steady ka lang, ang tagal eh. So, hindi niya na may taste. Okay. Ako naman, in my case, hindi naman ako nahirapan. Yun nga lang, kung may claustrophobia ka, baka matakot ka talaga. Pero ako personally, nakabukas mata ko, Doc, okay Kasi naman ako. okay ka matising ka, nakaganon ka lang eh. Oo. May mga iba, hindi magalaw, ayaw eh. Kakati ka, ayaw makati eh. Bilang tao rin na naka-experience ng MRI, isa lang ang masakit sa MRI para sa akin, yung gastos. Medyo mahal ho. Yes, sir. Usually, lagpas 20 mil, tama po ba? Mga ganon, mga 15 to 20,000 mga ganon. Para lang makumpirma. Hindi ka pa gagaling doon, malalaman lang kung slip Yes, disc sir. talaga problema mo. Okay, Doc. Pag nakumpirma na ho natin na slip disc ito or ibang reason yung nagkukos ng sciatica natin, bilang rehab doctor po, ano po yung nilalapat niyong remedy? Okay. Number 1, binibigyan namin anti-inflammatory. Kasi yung disc buto, lumabas siya, naipitong ugat, namamaga siya. May mga iba nga, yung disc hindi naman lumabas, kaso pumutok, may chemical kasi siya eh. So, na-irritate yung nerve, sobrang sakit nun. Ang ginagawa namin, binibigyan namin anti-inflammatory, naproxen, ibuprofen, mefenamic, celecoxib, etoricoxib, ngayon, and steroids, tanggal ng pamamaga din yon. Pero 1 week lang yon or 2 weeks at most para biglang lilipat konti yung pamamaga, mas mababa na ang pag-iipit sa ugat. So, after that, tama na kasi babasira yung kidneys ninyo. Okay. So, may mga gamot po. How about sa therapy, Doc? Ano Okay. pong nilalapat nila? Then, pagka medyo matagal-tagal pa yung sakit, yung sinasabi mong tramadol, then yung pregabalin, then gabapentin, yung mga yon na pwedeng pamatagalan na kahit na 1 year mong ininom, okay lang. Yun. Then, after that, physical therapy. May warm, tense, ultrasound, may shockwave na ngayon, may traction na, may laser pa, may TRT pa. Ang dami sobra. Ang dami. Maraming pwedeng solusyon sa kanya. Doc, narinig ko rin, may mga cases na kailangan silang injectionan sa likod. Ginagawa rin mo ba yun? So, kung sa therapy, sa gamot,
sa pregabalin, sa gabapentin, hindi at tramadol, naku, wala pa rin, masakit pa rin. So, pinapa-refer namin sa orthopedic doctor or neurosurgeon na sa spine surgeon, mag-inject sila ng steroid sa mismong area para siguradong tanggal ang maga. So, direkta na, hindi Diretso na na. Yes, naiinom. Yes, sir. Okay. Sige, Doc. Paano kung hindi nag-work 'tong mga 'to? Meron pa bang ibang ginagawa? Last resort, operation. So, pero ulitin ko lang. 4 lang ang criteria ko for surgery. Importante to. Number 1, pag-ihi mo, pagdudumi mo, hindi mo control. Huwag ka na pumunta sa kahit sino. Punta ka na, magpa-opera ka na, spine surgeon. Kasi kung di na makalabas ng dumi, emergency na 'yun, no, Doc? Emergency. So, kasi yung ibang ugat, baka gumaling pa. Pero yung nerve na nagko-control dito sa pag-ihi, pagdudumi, pag matagal na nakaipit, kahit na tinanggal mo na yung ipit, ang hirap nang bumalik yung Ala. pag-ihi mo. Delikado pala 'yun, Yes, Doc. sir. Okay. Number 1, pag-ihi. So, ang ginagawa, usually, bibigyan ng steroid muna. Pag bumalik ang pag-ihi, ay, swerte ka. Pero pag hindi, operasyon. That's No. number 1. Okay, ihi. Number 2, progressive weakness. Yung foot drop, yung paa mo, di ba? Hindi mo may tataas, bumabagsak. Okay nga yun eh. Okay pa lang yun. Baka bumalik pa yun. Kaso lang, foot drop na tapos, hindi ka na makatayo. Hindi ka na makalakad. Progreso, talagang humihina ng humihina. Habang tumatagal, Yes, yes. Kailangan mong pa-opera. pati hanap buhay niyo ho nun, tatamaan na, Doc, no? Yes. Di ba? Yes. Kasi talagang ang tagal. Biro mo, itong pangatlo, yung 6 months na, hindi ka pa rin makatrabaho dahil sa sobrang sakit. My God. Uminom ka ng gamot, wala rin kwenta. Pa-opera mo na kasi kasi natatakot tayo na yung minsan nagkakaroon ng failed back surgery na medyo hindi ka nais-nais. Pero kung sobrang grabe na pala, pa-opera mo na, at least may fighting chance ka. Correct. Hindi naman lahat na didisgrasya. Yes, sir. Pang-4th, kung basketball player ka, na kita mo yung Atleta, in oo, general. na hindi ka pwede huwag ka magtrabaho ng 6 months to 1 year. So, ang gagawin, merong endoscopy naman na i-scope yan, then check kung saan yung disc tatanggalin. Mabilis lang naman, samsam gano'n. Well, again, speaking from experience, ako po, kasi nung una nag-work yung therapy sa akin and then lumala, hindi naman kasalanan syempre ng mga nag-treat sa akin. Kinailangan kong magpa-surgery kasi grabe ho yung sakit. Baka mahilig na ako sa pain reliever, delikado yon. Yes, sir. So, ang operasyon ko po, yung una dito sa Pilipinas, masasabi ko hindi ganun kaganda yung kinalabasan. Within less than a week, bumalik po yung sakit. Magkano po, sir? Kalahating milyon. 1 week. Ayoko nang sabihin yung ospital tsaka yung doktor. Oh, Hindi natin sasabihin, pero isa siya sa mga pinakamalaki sa Metro Manila at pinakamahal. Ganun na, pinili mo na yung parang maganda yung reputasyon na doktor tsaka ospital. Hindi pa rin nag-workout. Personally sa akin, ang nakasolve, nagpa-opera po ako sa States na. Kasi hinanap ko na talaga literal yung doktor ni Tiger Woods. Yung super top of the line, kung di niya kayang gawin to, wala na talagang kayang, yun ho, nag-work. Good. Alam po ni Doc ito na bumalik yung problema ko. Tapos, after nun, konting therapy para palakasin ulit yung muscles. Okay no. Pero sa ganda po ng technology nila doon, the next day, wala, as in zero pain. The next day, naglalakad na ako. Tapos yung nagka-foot drop, na sabi ni Doc, hindi ko mataas yung foot ko, bumalik ko ng unti-unti. So, mako-consider kung swerte pa ho ako. Yes, coach. Yun, wag naman sana magalit yung iba sa akin na parang hindi ko pinagsasalita si Doc. I'm sure kasi may mga iba sa inyo nakaka-appreciate ng perspective ng pasyente versus Yun. perspective ng doktor. So, napakarami pala ng treatment options. Yes, coach. Doc, ang prognosis natin in general sa mga hindi grabe, kumusta naman po, Doc? Prognosis is fair to good. So, usually, naging okay sila. Then, pero usually nga lang, pag tumataba or nagbubuhat pa rin, or talagang yung COVID talaga, yung inubuubo ka talaga, ang daming bumalik. Hindi lang ako. Hindi So, ko- akala ko ako lang yung malas. Hindi ako, sir. Okay. Sige. Yung pagtaba, no, Doc? Kasi ho, Yes, coach. sabi nyo, yung sapatilya, napipisa, pag Yes. mabigat na. Yes. And pagbubuhat ng mali. Yes, coach. Dapat po, tip lang, galing sa binte ang puwersa, hindi Yun. galing sa likod. Di ba? Mag-squat po.
In future videos, papakita rin namin yan. One of our upcoming videos naman, mga exercise na nagpapalakas po ng likod natin. Tingnan mo kung sino yung model namin. Okay, ang dami po pala ng mga pwedeng causes, ang dami rin naman ng mga treatments. So may magagawa tayo dyan sa sciatica na napakasakit. As I said, pag tinamaan ka niyan, medyo alam mo na yun na yun. And ang maganda naman dyan, meron pong mga professional like Dr. Anthony So na ready naman na tumulong sa inyo in case po nakakailanganin nila ng medical attention. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, together with my partner, the Medical Director of Medico.ph, Dr. Anthony So, nagsasabing stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye-bye!